Hello mga kabulba, welcome back to my channel. Nandito naman po tayo sa mga puno ng mga saging dahil kukuha na naman po tayo ng dahon ng saging dahil yung una nating ginawang F1 ay napuno na po siya ng amag. So matured na po yung amag niya. So itatanim na po natin yung F1 na yun. So kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko mga kabulba, pindutin niyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos ko po mga kabulba. So tara mga kabulba, kukuha na po tayo ng dahon ng saging. Mga kabulba, yung isang tali po nito mga kabulba, 13 na piraso po ng tangkay mga kabulba. Nagdepende kasi sa laki ng tangkay mga kabulba. Ito mga kabulba, 30 na tangkay mga kabulba. Yung iba may 20, 25 kung maliliit lang yung tangkay mga kabulba. So gagawin natin mga 20 yung maliliit. So kumuha lang ako ng 6 na katali mga kabulba for sample ng F1 na ginawa natin mga kabulba. Wala po ka mga kabulba yung 6 na kinuha natin mga kabulba. 6 na nakatali po mga kabulba, yung ganito. Isang spawn lang po yung gagamitan natin dito mga kabulba. Isang spawn lang. Hello po mga kabulba, magandang araw sa inyong lahat po dyan. So kahapon mga kabulba, kumuha tayo ng 6 na nakatali po mga kabulba. So ngayon mga kabulba, kukuha naman po tayo ng 6 dahil yung pangalawa nating F1 na ginawa mga kabulba ay napuno na po siya mga kabulba. So ready to plant na po yun mga kabulba. So kuha na po tayo ng dahon mga kabulba. So mga kabulba, yung laki dito mga kabulba, nagdepende po sa mga kabulba sa yung tangkay mga kabulba. So ito mga kabulba, 2, 4, 6, 8, 10, 13 po mga kabulba na tangkay mga kabulba. Yung laki dito, nagdepende po kasi yan sa tangkay. Pag malaki mga tangkay mga kabulba, 15, ganun 13. Pag maliit mga kabulba, 20 o 25 po mga kabulba, ganun po mga kabulba. Yung bawat tali po, bawat isang tali po mga kabulba. Ayan po mga kabulba, tapos na po tayo kumuha ng 6 na katali po mga kabulba. So maya maya po mga kabulba, ibabad na po natin ito sa tubig po mga kabulba na magdamag po mga kabulba. 24 hours po natin ibabad po mga kabulba, lalo na pag yung dahon ng saging mga kabulba tuyong tuyo talaga mga kabulba. Yung tuyong talaga na dahon dapat 24 hours po natin ibabad para pagdating ng mga 5 days, 6 days mula sa pagtanim ay hindi po siya matutuyo po mga kabulba. Yan po mga kabulba. Maraming salamat po mga kabulba. Mga kabulba, babad na po natin yung dahon ng saging po mga kabulba dun sa ilog mga kabulba. So tara na mga kabulba.
po mga kabulba, nakuha na po natin yung 12 na nakatali na dahon mga kabulba na binabad natin sa ilog mga kabulba. So bali 22 hours lang po binabad po mga kabulba. Dahil tuyong-tuyo po mga kabulba yung dahon ng saging. So dapat talaga mga kabulba 24 hours, ganun, 20 hours, 22 hours, ganun po mga kabulba para pagdating po ng 6 days, 7 days, 8 days, ganun po mga kabulba, 9 days, hindi po siya madaling matuyo mga kabulba. So mamaya-maya mga kabulba, 30 minutes, magtatanim na po kami mga kabulba. So ipapakita ko mamaya mga kabulba yung pagtanim po namin mga kabulba. Maraming salamat po mga kabulba. Ayan po mga kabulba, magsimula na po tayo magtanim ng kabuting saging po mga kabulba. So bali dalawa po yung packs na itatanim ko mga kabulba. Ito po yung una kong ginawa na F1 na ang substrate ng mother spoon mga kabulba ay yung dahon ng saging po mga kabulba. So ito namang pangalawa mga kabulba, ito po yung mother spoon niya ay yung katawan ng saging na tuyong-tuyo po mga kabulba. So bali dalawa po yan mga kabulba. Isang packs po mga kabulba, 6 po nakatali ng dahon ng saging po mga kabulba. Bali dalawang bed po yung gagawin po natin mga kabulba. So magsimula na po tayo mga kabulba. Bali, ito po yung unahin natin mga kabulba, yung una natin ginawa na F1 mga kabulba. So yan po mga kabulba yung spawn ng kabuting saging po mga kabulba. Kuha lang po tayo ng kunti mga kabulba. Ganun lang paglagay mga kabulba. May distance po siya mga kabulba. Mga ganito lang po yung paglagay natin mga kabulba. At tapos distansya lang mga kabulba. Ito po yung una nating ginawa na F1 po mga kabulba. So itry po natin itanim po para malaman po natin kung marami ba siyang bunga mga kabulba.
dashboard kung hanggang kailan po, hanggang ano pong taas yung clear po mga kabulba. Same lang po procedure po mga kabulba. Lagyan lang ng spawn yung magkadulo po mga kabulba. So yung mudi kakao sa gitna lang po mga kabulba. Same procedure lang pa rin mga kabulba sa first layer. So pangalawang plot na po ito mga kabulba na itatanim natin. So ito po yung pangalawa nating F1 po mga kabulba. Pangalawa nating ginawa ng mga F1 po mga kabulba. Ito po siya mga kabulba. Ito po yung pangalawang spawn natin mga bulba na itatanim. Pangalawang F1 na ginawa natin mga bulba. So ito po yung katawan ng saging po mga kabulba, yung tuyong-tuyo. Sa taas, ito po yung mother spawn niya. Ito po yun mga kabulba. Yan o. Yung katawan ng saging na tuyong-tuyo. Ito po yun mga kabulba. Okay. Hello mga kabulba, tapos na po mga kabulba. So may naiwan pa tayong isa mga kabulba. Ito, ilalagay po natin yan sa ibaba po mga kabulba. Pangtakip po mga kabulba. Ayan po mga kabulba, takpan na po natin yung mga kabulba, yung tinanim natin mga kabulba. Ito sa ibabaw mga kabulba, hindi na po tayo maglagay ng spawn mga kabulba, madigakaw at saka typhoon 14. Yan na po mga kabulba. So mga kabulba, tapos na po tayo magtanim. Ito po yung pangalawa nating F1. Isang spawn lang po yan mga kabulba kasi tayo lang po yan mga kabulba. Kabila naman, yun yung una nating ginawang F1. So isang spawn lang po yan mga kabulba. So bali dalawang spawn po yan mga kabulba sa dalawang plat po mga kabulba. So yung sa may gilid mga kabulba, linisan po natin mga kabulba para once na may bunga, madali po siyang makita po mga kabulba. Para makuha din natin mga kabulba. Sayang naman pag mga kabulba hindi makuha. Mga kabulba, tapos na po tayo magtanim po mga kabulba. Tinakpan na natin ng plastic. So pagdating po ng 5 days po mga kabulba, mula ngayon ay papasingawin po natin siya ng 30 minutes or 1 hour po mga kabulba. So nagdepende po yung mga kabulba. So kung masyado po siyang basa mga kabulba, papasingawin po natin siya ng 1 hour. Pag hindi naman masyadong basa, 30 minutes lang po mga kabulba. So ayan po mga kabulba, maraming po salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat po dyan mga kabulba. So nandito po tayo ngayon sa ating tanim na kabuting saging. Kasi 5 days na po ito ngayon mula sa pagtanim natin. So pinapasingaw ko po ng 30 minutes. Sa iba po mga kabulba, hindi po umaabot ng 30 minutes. So nagdepende yun sa planters kung ilang minutes po ang nakasanayan po nila mga kabulba. So yung sa amin po mga kabulba, nakasanayan po namin
na magpapasingaw po kami ng 30 minutes po mga kabulba. So dapat umaga po yung pagpasingaw po mga kabulba, 6 or 7 AM po, kasi hindi pa masyadong mainit po mga kabulba, hindi po siya ma-expose sa init at hindi po siya matutuyo po mga kabulba. So ayan po mga kabulba, pinapasingaw po natin. Pagdating ng 7 or 8 days po mga kabulba, lalabas na po yung pinheads po niya mga kabulba. Once lang po tayo magpapasingaw ng ating tanim po mga kabulba. So ayan po mga kabulba, pagkatapos ng 30 minutes ay ibaba natin yung plastic. Hello po mga kabulba, ayan po mga kabulba, 11 days na po itong tanim natin. So titingnan po natin mga kabulba kung marami po siyang bunga. Uy, may bunga po siya mga kabulba. Nakita nyo naman mga kabulba, isang pack lang po ito ng spawn po mga kabulba. Ito po yung unang na ginawa nating F1 po mga kabulba. So 500 grams lang po ito mga kabulba. So ito na po yung bunga niya mga kabulba. Ayan. So ito po yung una nating ginawa na F1. So nag-try po tayo ng isang pack para makita natin kung marami ba siyang bunga po mga kabulba. So base po sa aking nakita po mga kabulba, so konti lang po yung bunga niya mga kabulba sa 1 pack na spawn po mga kabulba na 500 grams po. Konti lang po yung bunga niya po mga kabulba. Mahina po yung mother spawn wild bulba mushroom na nakuha natin po mga kabulba. So hindi po gaano marami yung na-produce ng bunga po yung ano po mga kabulba. Yan po mga kabulba. So yan po mga kabulba, first harvest po yan mga kabulba sa 1 pack na spawn po mga kabulba na may 500 grams po mga kabulba. So yan po mga kabulba, ito po yung una na ginawa natin na F1. Ito po yung bunga niya. So bukas may makukuha na naman po tayo mga kabulba. So titingnan na natin yung pangalawa natin mga kabulba. So ito po yung 500 grams po mga kabulba. Ito po yung bunga niya mga kabulba. So mahigit ata to mga kabulba, 1 kilo ata mga kabulba, or nasa mga half kilo lang po ito mga kabulba. First harvest sa 1 pack na spawn po mga kabulba na may 500 grams po mga kabulba. Ito isang kabulba ay hindi po tumubo yung pangalawa nating mga kabulba. Pangalawa nating ginawa na F1. So yun yung sabi ko mga kabulba, may wild bulba mushroom na hindi magbibigay ng bunga. Ito po mga kabulba, yan po. So wala talaga siyang bunga. So ito mga kabulba, same procedure lang po ito sa kabila po mga kabulba. So may siya mga kabulba, white molds. Pero same procedure lang po yan mga kabulba kasi sinabay natin siya pagtanim Yung spawn, same procedure lang pa rin mga kabulba yung ginawa natin. So yun nga sabi ko mga kabulba, may mother spawn na hindi magbibigay ng
bunga ng ano po mga kabulba. Ayan po mga kabulba, wala po siyang bunga. Yan, parang kuntam lang po siya mga kabulba eh. Contaminated po siya. Pero same procedure lang naman mga kabulba. Pero yung isa, yung dito may bunga po siya. Ayan o, di ba? May bunga po yan. 500 grams lang po ito mga kabulba. So ayan po yung bunga niya, 500 grams lang po ng binhi. So ito, nag-work po yung ginawa nating F1 na una po nating ginawa. So ito, hindi po nag-work po yung pangalawa nating ginawa na F1 po mga kabulba. So yung naiwan na kasama nito na F1 na spawn, itatapon na natin to. Yun, itatapon natin yun. Pagkatapos gagawa naman po tayo mga kabulba. So ayan po mga kabulba, first harvest ng 500 grams po ng spawn. Maraming salamat po mga kabulba. So magandang tanghali po mga kabulba. So kukunin na po natin yung second harvest natin mga kabulba. Yan po mga kabulba, kahapon kakuha po tayo ng kunti lang po mga kabulba. So 500 grams lang po ito ng binhi po mga kabulba, yung ginawa nating F1 po mga kabulba. Nagtry po tayo mga kabulba kung may bunga siya, pero may bunga naman po mga kabulba, pero hindi siya gaano karami po mga kabulba. Ito po mga kabulba, kahapon nakakuha tayo ng half kilo lang po yun mga kabulba. Kinain lang po namin yun mga kabulba. Ito po mga kabulba, kakainin naman namin po ito mga kabulba. So yan po mga kabulba, 500 grams lang po ito ng binhi po mga kabulba. Yung itong isa, hindi po siya nagbunga po mga kabulba eh. Wala talagang sign po na lumabas yung bunga niya, walang pinheads po mga kabulba. So hindi talaga nagbigay ng bunga yung nakuha nating mother spawn na ginawa nating tissue po mga kabulba, na ginawa nating mother spawn, at saka nilipat natin, ginawa nating F1. So tinanim natin, so wala talaga siyang bunga. Same procedure lang po sila po mga kabulba. So itong isa, itong may bunga, ito yung una nating ginawa na mother spawn, at nag-transfer tayo to planting spawn po, ginawa nating F1. So itong isa, pangalawa nating ginawa. So wala talagang bunga po mga kabulba. Yan contaminated lang po siya mga kabulba eh. Yan yan puti-puti, contaminated po mga kabulba. Itong isa, nagbunga naman po mga kabulba eh. Dito sa amin po mga kabulba, ganito na po yung kukunin namin, hindi yung nakabuka po mga kabulba. Dahil sa palengke po mga kabulba, yung nakabuka, hindi po yun mga kabulba eh, hindi yun nabibinta sa palengke. Yung mga ganito po mga kabulba, yung hindi pa masyadong bumuka, yung gusto ng mga tao dito mga kabulba eh. Siguro nasa mga 1 kilo po ito ngayon mga kabulba. Kita nyo naman mga kabulba, isang binhi lang po ito mga kabulba, 500 grams lang. Yung isa din 500 grams, kaso lang walang tumubo mga kabulba. So bukas may makukuha tayo, pero kunti na lang makukuha natin bukas mga kabulba. Yan po mga kabulba. So 500 grams lang po ito ng binhi namin mga kabulba. Ito yung una nating ginawa na F1. Yan po. So kung
5 packs po yung tinanim natin. Siguro marami tayong makukuha dito mga kabulba kasi isang spore lang po ito mga kabulba. Yan po yung nakuha natin na bunga mga kabulba. Pangalawang harvest po ito dito mga kabulba. Kahapon nakakuha po tayo kunti. Ngayon ito na po yung napakarami na bunga niya mga kabulba. Bukas kunti na lang mga kabulba kunti na lang bukas. So takpan natin mga kabulba. Ganyan lang mga kabulba para bukas lalaki naman yan ng kabulba Ito yung second harvest natin mga kabulba. Ayan po mga kabulba, maraming salamat po mga kabulba.